Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Libra. Marami tayong card. This reading is for you. Ano pa dapat nating malaman sa'yo? In February. Saan ko ba ito lalagay? Ayan. Sana natin. Oy, the coin. Congrats kasi money will coming to you. Okay? At syempre, may mga spiritual love na maaring there's a connection of the person. Ako nakikita? No? Na pure yung iyong love, no? Or kaya hindi yung sitwasyon na mas matured ka sa kanya, or vice versa, or mas iniintindi ko na mas nag-iintindi, no? Sa yung mga mahal sa buhay, relationship man yan, or kapatid, anak, kung sino man yan. And maybe you are dealing in the dark man, dark complexion, or dark hair, no? Parang ikaw ito, or kung sino man yan sa buhay mo. Someone is behaving stupidly. Maaring kaya na dito sa spiritual love, baka stupidly nga yung tao na yun, or kung sino man ito sa buhay mo, no? And may mga romance, oh dear, there's a love and a deep affection sa nakita ko dito, no? Maaring someone's valuing you, or you giving love, or anything, yung sa tao na yun. Tutulungan mo siya, tutulungan ka niya, bibigyan ka niya ng pagmamahal, paparamdam niya sa pagmamahal, or ikaw ang magpaparamdam ng pagmamahal. Pero nandito kasi si baboy, no? Sa nakita ko dito. Ibig sabihin ay maaring isa sa inyo or may tao sa buhay mo na sarili lang din niya ang iniisip niya, no? Sa nakikita ko dito. Ay, may ahas ka. Tama, may ahas din dito eh, oh. Diba? Yung iba dito, nagiging patient kayo. Or hindi nyo may mga sitwasyon na may mga tinitiis kayo, ganyan. Nagpapasensya kayo. Okay, there's a betrayal, ano? Either to your relationship man yan, or sa kasama sa trabaho man yan, kung sino man yan, anak mo, ganyan. May mga sitwasyon talaga na ang hirap abutin, no? Sa nakikita ko dito. Parang hindi na lang sa naghihintay ka na lang na magkaroon ng pagbabago o magkaroon ng luck doon sa sitwasyon na yun. At nagkakaroon ng mga emotional. You're thinking from the past situation o may mga iniisip ka talaga na until now is hindi mo pa siya nakakalimutan. Nagkakaroon ng super emotional o may sobrang emotional ako nakikita dito sa sitwasyon mo, no? You feeling emotion. Kumbaga, iba dito is maaring nagiging moody-moody, ganyan. And nakikita ko rin na maaring may mga magre-reflect there's a reflection for a bad situation, good or bad niya, may magkakaroon ng reflection doon sa nakita ko ito. You need to discover something in your life, or kailangan mo talagang pag-aralan o alamin ang sitwasyon na yun, no? Either to your love life, trabaho man yan, work, pera, sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, sa nakikita ko dito. Huwag ka masyado mag-focus to a loneliness kasi super emotions ang nakikita ko sa'yo dito. If ever na ikaw ito ha, kasi maaring ito is pagmulan mo ng sakit, no? Maaring iba sa inyo is masama yung pakaramdam. Kaya rin nakikita ko emotion, or yun, talagang hindi ka na talaga feeling well sa ngayon, sa nakikita ko dito. Mag-ingat ka talaga sa mga sinungaling, mapang-akit, mapanglinglang, a trusted person na hindi dapat pagkatiwalaan. At syempre, sinasabi rin dito na you need to let go the past you. Kumbaga, yung the old version of you. Kailangan mo ngayon is you need to shade your old skin, no? Kumbaga, parang snake yan. Kumbaga, balatan mo yung lumang ikaw. And ngayon is kailangan mo mag-focus sa bago mo at kailangan mo i-discover more yung sarili mo in a new you, no? Sa nakita ko dito. Yun, okay? Kailangan is apat ang mata mo dito. Gamit ang utak, no? Kasi may ahas ka. Sa nakita ko to. Ay, anak, may pupo ka dyan. Ano siyang gumin niya? Wala ka ta na. Gumin niya. Kasi may pupo. Siya nga na yun na. Kailangan mo maging malakas sa nakikita ko sa'yo. Ngayon, no? Kailangan mo mag-focus at magpalakas. Ay, ano ba yan? Diba dito nagmamanifest ng money, Yun, kailangan mo maging malakas and you need to be strong. Lahat ng situation mo ay malalakpasan mo. Maaaring ba sa inyo, isa kakaroon kayo ng problema, no? Maaaring to your nose, throat, chakra, yung mga, ano ba yun, yung
yung sa lalamunan, ganyan, yung sa lungs, yung sa paghinga, ganyan, baka nahihirapan kayo, baka may mga sipon kayo, ganyan, masakit yung ilong nyo, kung ano man yan, no, throat, yung mga wifi nyo, yan, yung inyong voice, baka gumagaral-garal, no, ubo-ubo, yan, uso pa naman ngayon ang, influenza, sa nakita ko dito, kasi malamig, diba? Lalo na sa Japan, grabe. Diba si Sunshine, pero may sakit na talaga siya, pero lumala siya, kasi hindi, wala na natin, huwag na natin pag-usapan yun, basta yun na yun, yun. Yan, usong kasi ngayon yung sakit talaga, sa nakikita ko dito. May isang sitwasyon sa buhay mo na maaring mag-end or mag-end man siya is either mag-end siya or magre-reborn or magre-revert something, no? Sa nakikita ko dito or kinakailangan sa nakikita ko dito, no? Kung hindi naman nagiging good na rin. Either kung saan man yung relationship na yan. Kapatid, anak, kasama sa trabaho man yan, asawa, karelasyon. No? Sa nakikita ko dito. Kung magkakaroon daw ng revert or magkakaroon siya ng reborn, no? There's a hope or there's the happiness and love na mangyayari or darating sa buhay mo. No? Kasi ano lang yan eh, if you are strong, kung magiging strong ka, kung magre-reborn ka, or either you destroy it, no? Or kakalimutan mo na yung sitwasyon na yun. Yan. Maaaring isa rin yun sa sarili mo. Sa nakita ko ito, kailangan mo maging matapang, kailangan mo magsalita, ilabas mo yung being you, no? Yung totoong ikaw, sa nakita ko dito, in a good way, kasi pag hindi mo na ilabas yun, toxic, no? Mahihirapan ka, ikaw ang mahihirapan at maiista ka sa sitwasyon mo na meron ka sa ngayon, no? It's time to create at kailangan mo rin maintindihan ang meron ka ngayon, no? Para mas maintindihan mo kung ano ang alignment na aayusin mo to yourself. Start to create, kailangan mong buuin yung bagong ikaw sa nakita ko dito, and it's time to grow sa iba, no? Kumbaga lumabas ka sa iyong comfort zone na tagal-tagal mo nang nahandyan, wala pa rin nangyayaring growth, no? Parang may mga time ako na nakikita na yayanigin ka o bibigyan ka ng sign ng taas dito kung paano mo babaguhin yung sarili mo. I-wake up ka niya. Either parang biglang, halimbawa, malaking nangyaring pagbabago into your relationship sa trabaho, ganyan. O kaya sa relasyon. Yung ano na yun, yung problema o obstacle na yun, is yung meaning nun is wini-wake up ka niya, no? Na kailangan mong may baguhin to yourself or to yung sa buhay mo. Sa nakita ko dito, hindi yun dahil sa problema. Kasi yun is the sign na kailangan mong magkaroon ng revert or kailangan mong magkaroon ng new beginning sa buhay mo, no? Either to a reborn, kailangan mo magkaroon ng lakas ng loob sa iyo, no? And hindi ba sa inyo is kailangan nyo or you think outside, mag-outside the box ka na, no? Ako lalabas ka na doon, siguro iba sa inyo or you need mas more kang magiging clever this time, maging masyado kang matalino ngayon o gagamitin mo na yung utak mo ngayon or kaya magkakaroon kayo ng mga pagbabago. Parang innovation, parang iPhone 16 to iPhone 17, yung mga ganyan situation, no, sa nakikita ko dito. Iba sa inyo, maaari nagkakaroon kayo or ikaw or malapit sa puso mo is may Alzheimer? Alzheimer ba yun? O Alzheimer, may mga epilepsy, may mga sakit sa nerve cell, ganyan. Yung sana hindi kasi nandito to. Yung mga yung sitwasyon na parang unti-unti kanyang lulusawin doon sa sitwasyon na yun. Ganyan, parang natotoxic ka. Parang lulusawin yung brain mo, yung utak mo, tapos dahan-dahan kang manghihina doon. Sana wala lahat yun or maaring the past situation past situation yun na yun, di ba, sa mga mahal mo sa buhay. Tapos bigla ka lang magdaday, ganyan. Hindi naman siguro kayo lahat nun. Yan, may mga seizure disorders, no, sa nakikita ko dito. Iba dito may heart complex, heart disease or heart na problema. Maaring sakit sa puso, ganyan. Yun, may mga ganun, basta heart problem sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng distraction o magkakaroon, no, ng distraction sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, no, na kailangan mo na talagang lumabas doon sa chaos na yun or sa mga sitwasyon. Try to analyze, sinasabi dito, yung mga past mistakes para maka-move on ka, no? Kung ano yung mga ililib behind mo, kung ano yung mga iiwanan mo, ganyan, no?
Kumbaga, yung mga the past situation na hindi naman na talaga kailangan is kailangan mong i-let go, no? Kailangan mong pagtiyagaan yan sa nakikita ko dito. Kumbaga, ilagay mo lang sila dun sa kung saan sila nararapat o belongs yung sitwasyon na yun sa nakikita ko to. Halimbawa, yung sarili mo, the old version of you, kasi babalatan mo na yung bagong ikaw, di ba? Balatan mo yung skin mo, parang ahas, ganun. Di ba? Kailangan, the past is the past. And I'm 2025, this is my new me. Yeah, may mga ganun, no? Sa nakita ko dito. Kung dati masyado kang understanding at mabait at lahat ibinibigay mo sa mga mahal mo sa buhay, this time is hindi. Kasi it's wrong yun. Kasi hindi sila tatayo sa kanilang mga paa, no? Parang kinukonsinti mo na lang din sila if ever na gano'n. Sana hindi lahat, no? Sa nakita ko to. Pero, wag naman sana. No, kasi ikaw din ang mahihirapan. Paano kung nawala ka? 'Di ba? Hindi ko naman sinabing mawawala kayo. Paano kung wala ka? Di para silang napilayan, 'di ba? Hindi nakakagood din yung ganun. So nakita ko, kailangan tumayo sila sa kanilang mga sariling mga paa, no? Kailangan dito is strong will. It's time to decide and to move how to level up yourself. So nakita ko, kailangan ito sa peace, medicine, and the compassion. No? Kailangan mo i-release talaga yung pagja-judge mo sa sarili mo or kailangan mo talagang mai-let go sa buhay mo sa nakikita ko dito. Yung release, yung judge mo sa iba, yung judge mo sa sarili mo, and you need to let go. No? Kumbaga, kailangan niya is pagbabago talaga. Kasi andito si compassion sa nakita ko dito. Ikaw or malapit sa puso mo ha. Yan. And also, channeling your power, no? Sa nakita ko with the medicine woman. Yan. I-channel mo yung sarili mo. Kailangan mo lumabas sa park, pumunta ng mga dagat, o sa mga beach, para makapag-rest ka, makapag-relax ka, or try to meditate, no? To rejuvenate yan. Para karoon ka ng kasi yun yung medicine mo. Parang pakakainin mo yung soul mo, no? Kung magka-prayers, mag-pray ka. Alam ko naman nagpe-pray kayo, di ba? Yung mas more ka pang magkaroon ng deep situation doon or connection with the Lord or the universe and God. Kung sino man yun ang mga pinaniniwalaan nyo, no? And syempre, there's no need to worry as everything is working out beautifully. Pero kailangan dito is a peaceful, no? Ang nakikita ko dito. Focus tayo sa yan. We have the cup, kailangan, yan, empty cup yan. Wala yung laman, nakita niyo, di ba? Wala siyang laman. Iba siya magkakaroon ng mga small increase or may mga magkakaroon ng mga valuable info, ganyan, either sa ibang aspeto ng buhay mo, sa pera mo man yan. Hindi man ganun kalaki, pero may darating naman. So, nakita ko, kasi iba sa inyo, baaring eto yan, no? Nagiging pig. Kumbaga, labas-labas pera, bili-bili, ganyan. Parang bayad ng paycheck, bayad ng utang sa card, lagay sa cart, mga ganyan, no? Sa nakita ko dito. Parang nandun na yung hindi na natitink yung future kasi sasabihin ang dahilan kasi kailangan magpadala ng ganito, kailangan bilhin ito, ganyan. Hindi rin siguro. Pero it's up to you, pera nyo naman yan sa nakita ko dito, no? Kailangan dito is a fresh start. But dito is maaaring magkakaroon na kayo ng rebuilding or mga career rebuilding na gagawin kayo or any situation sa buhay mo, sa aspeto ng buhay mo. Yes, kung magkakaroon ng kung magkakaroon ka na magpupur ka dito sa mo, may mga mag-overflow yan. Pero kailangan mo, punan mo na yung sarili mo dito, no? Kailangan alagaan mo yung sarili mo. Alagaan mo yung pera mo. Alagaan mo yung trabaho mo. Diba? You need to think to a future. Sa nakita ko dito. No? Iba sa inyo kasi nurtural kayo Pero wag nyo kakalimutan din yung sarili nyo dito. Sa nakita ko dito. Yes, kapag ito is napuno na at nagkaroon na ng innovation sa inyo, there's a money flow. Ako nakita. And also there's a prosperity. Diba? Kailangan lang dito talaga is you need to give an hard work and effort and putting some plan in a motion, no? Sa nakikita ko dito. Diba dito siguro is time to, there's a building team, take time of security. Kailangan mo talagang pag-isipan at pagplanuhang maigi ang iyong future sa nakikita ko dito, no? And syempre, kailangan talaga is to resolve yung inyong mga situation. This time, no, kailangan dito ng lakas ng loob. Tandaan mo, you need to face, no, and huwag kang matakot na harapin yung mga bagay. O huwag kang magkaroon ng limitation to yourself. Kailangan dito is lakas ng loob. Try new experience, try new
to become you. 'Di ba? Kung kailangan lang magsalita o kailangan kumilos, kailangan magkaroon ng magandang plano, magplano, no? Para magkaroon ng kasaganaan into your life. Kailangan sa inyo is gamitin ang utak, no? Or intellect or thinking for the future sa nakita ko dito. And then yun nga, tandaan mo, kaya mo naman mag-attract ng tao or kaya mo mag-attract ng abundance, prosperity, kung ano man yan sa nakita ko. Kaya lang, kailangan mo talaga si Cups. Kailangan mo unahin yung self mo muna bago mo maibigay sa iba yung ma-fulfill mo yung ibang Cups, di ba? Unahin mo yung sa'yo. Kasi, uunahin mo yung iba, paano ka na? At the end, wala ka. Di ba? At the end, drain ka, empty ka. Nasa sa'yo yun. Di ba? And may iba dito talaga na nagkakaroon kayo ng emotional block, no? Nagkakaroon kayo ng yung hindi nyo ma-reach yung inyong mga goals. Nagkakaroon ng mental or emotional block sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. Yan, yung iba dito is nagiging mabagal no? Yung pag-ship ng inyong buhay, no? Sa nakita ko to. Pero enjoy the process, sabi dito. Kasi the more na basta kung ano man yung mga problema, enjoy mo lang yung process na yun. Kasi mangyayari yun kasi nararapat para matuto tayo, no? Sa ating mga journey, no? Magiging mahaba pa tong journey mo, no? Kasi medyo ngayon nakikita ko ito powerless, no? Iba dito is a victim of circumstances, not able to create success. Tama. Ako, ingat kayo, no? Kung saan man itong sitwasyon na to. Kumbaga, hindi nagkakaroon ng magandang mga pag-uusap, ng magandang pagkakasundo-sundo sa nakikita ko dito kung saang aspeto ng buhay mo man iyan sa nakita ko dito. Tingnan natin, Libra. Yung mga ayaw makadinig ng mga negative or warning para sa akin, ay pwede na kayong lumabas. Bukas ang pintuan natin. No? Kasi ako nagsasabi talaga ako dito. May mga bad investment talaga kayo. As in. Ano kaya, no? May sakit ba kayo? May taong may sakit. Hindi maganda energy mo. Hindi maganda tong energy na nakuha. Yes. Hindi maganda. Okay. Okay, so nakikita ko sa'yo dito is nagkakaroon ng stagnant situation, para may mga bagay o sitwasyon na nawawalan ka na ng sigla, nawawalan ka na ng excitement, ganyan, or someone. Tandaan nyo palagi tayong vice versa. Mahaling sa trabaho mo, sa kasamahan mo sa trabaho, o sa karelasyon mo, sa anak mo, sa mga kaibigan mo, no? O sa boss mo, parang nawawalan ka na siguro ng gana doon sa sitwasyon na meron ka sa ngayon na maaaring magulo yung isip mo, no? Nagiging weak ka sa lahat ng bagay sa nakikita ko dito. Nagiging weak ka, napanghihinaan ka ng loob, nagkakaroon ka ng self-doubt to yourself, ganyan. Kumagawala yung tibay ng loob. Sana walang may sakit dito sa nakita ko dito. It's more than stagnant ang nakikita ko dito. Parang hindi may mga sitwasyon na wala kang magawa, kundi magstay. Kasi hindi ko nakikita yung movement, no? Nagkakaroon lang ng emotional, no? May mga sitwasyon ako na nakikita na they thinking of you as a partner na makakatulong para sa kanya. Na like a friend, ganyan, no? Kung sa lovers mo man yan, sad talaga, no? O sa anak mo or sa boss mo o sa trabaho mo, sa nakita ko dito. May mga nagkakaroon ng mga pagpapabaya o napabayaan o pinabayaan ako nakikita dito, no? Either to, kung sa aspeto ng buhay mo yan, nagkakaroon ng mga disappointment sa mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, or sa karelasyon. May mga bagay na hindi mo kayang i-let go or hindi kayang i-change, no? Kasi hindi ko nakikita yung transformation. May gulo ako nakikita o hindi pagkakasundo-sundo dito sa nakita ko dito. Maaring sa mga kaibigan o kasama sa trabaho,
ako nakikita na maaaring hindi kayo magkakasundo-sundo or sa inyong karelasyon dito. Kasi you care pero wala silang pakialam sa'yo. Sa nakikita ko dito. Aray ko, namamanhid pa ako. Yun. Parang ikaw lang yung nakikare dito sa sitwasyon na to. May mga pinag-uusap. Sandali. Magkuli isip. Masakit. Bakit may regret? Na parang may mga bagay na situation na pinagsisisihan mo. Ganyan. May mga bagay na sitwasyon na nag-fail or mag-fail. Ano ko nakikita dito, no? Meron din ako dito nakikita na parang may tao, ikaw, or vice versa, may tao na walang interest sa'yo. Ganyan. Hindi siya interesado actually. May loneliness, painful. Parang may isang bagay na sitwasyon na you're giving your love, you're giving your effort, you're giving your support, pero wala silang pakialam sa'yo. Sa nakikita ko dito. May pinag-uusapan when it comes to, okay. May pinag-uusapan when it comes to a territorial, may mga documents and may mga papers or something ganun ako nakikita dito. Na maaring nag-fail or ganun ang nakikita ko or hindi pa siya naayos sa nakita ko. Kasi why? Hindi siya naayos. Kasi kung iyon is about doon sa iba sa inyo, is maaring ito is may tao na may bad interest doon sa sitwasyon na yun. Or sa ibang aspeto ng buhay mo is may tao ako nakikita dito na may bad interest sa iyo. Yun na nakikita ko. Or maaring ikaw, dun sa mga sitwasyon na yun o sa tao na yun, is hindi ka interesado sa kanila. Vice versa mo lang yun. There's a bad news happen sa buhay mo sa nakikita ko dito kasi masyado ka na magiging emotional. Yun na nakita ko. May isang bagay na palala ng palala sa nakikita ko dito. May isang sitwasyon sa buhay mo na imbis na magkaroon ng revert or magkaroon ng pagbabago, palala siya ng palala. May taong lumalala. Hindi ko alam kung dahil sa sakit yun o in a relationship na walang pagbabago o ayaw magbago. Ganyan. May makakaramdam ng takot o makakaramdam ka ng kaba sa nakikita ko dito. May expected and expected. Yung nakikita ko, expected and expected. There's a revelation sa iba or biglang may magko-collapse. There's a collapsing. Sana hindi naman mapunta in a loss mismo na loss of life, ganyan. Sana hindi. No, sa nakita ko. Sana, syempre hope hindi. Or maaring yung mga territorial nyo yan, baka yun. Diba? O kaya maaring wala pa siyang magiging resulta sa ngayon sa nakikita ko dito. You're still waiting pa for something. May mga offer ako na nakikita sa'yo na maaring hindi mo makikita or hindi mo papansinin yung sitwasyon. Dito. And then, may mga problema there's a crisis happen sa buhay mo. Kasi may mga asamin ka na hindi mo makukuha. Iba dito is, maaaring hindi ka na makakaramdam ng kasiyahan o excitement sa isang sitwasyon mo na maaaring maghihintay ka lang doon. Mag-i-stay ka doon sa nakikita ko dito. May magbabago sa buhay mo May magbabago. As in, may magbabago. May mana May mga mana, may mga promises ako na nakikita na maaari. May mga hihilingin ka na hindi mo ganun agad makukuha Medyo magiging matagal pa siya. Iba dito, dadaan kayo sa justice or may mga gusto nyo kanyong hustisyahan. No, there's a law. Ako nakikita dito. And then, may lack of confidence ako nakikita. Kung may tao, ikaw or vice versa kung may tao dito na mag-aaya sa'yo, na maaring umalis, or ayain mo siyang lumabas, or siya is mag-aaya sa'yo lumabas, maaring ikaw or siya is hindi magiging interesado dun sa sitwasyon na yun. Kasi hindi ko nakikita. Iba sa inyo is makakaramdam daw kayo ng katamaran,
May tao ako nakikita dito na medyo maiksi ang pasensya niya, medyo close-minded. I hope hindi kayo yun sa nakikita ko dito. Kasi kahit anong paliwanag mo is mag-aaway kayo or hindi kayo magkakabati nitong tao na to. Kasi kahit anong sabihin mo sa kanya, kahit anong effort ang gawin mo sa kanya, para sa kanya is natural yun. Ganun, na kailangan, no? Para sa kanya, yun ang nasa isip niya. Kung sino man ito at saang aspeto ng buhay mo na to, no? Kakaroon ng mga competition or magkakaroon ng mga agreement or disagreement. May magtataas ng ego ang nakikita ko dito at maaaring ikaw is malungkot doon sa sitwasyon na yun. Actually, may mga tension ako nakikita dito. Iba dito, makakaroon daw kayo ng pagka-boring, may mga may stuck, may mga dissatisfaction ako nakikita. Kasi, may mga hinihiling na hindi agad to makakamtan. Sa nakikita ko ito. Maaaring makaka-receive ka ng isang text message from someone, maaring sa anak mo, anak mo or malapit sa'yo na maaring may related ito sa money sa nakikita ko dito. May mga bagay o sitwasyon ako na nakita na hanggang ngayon is hindi mo siya kayang i-let go. Pero you need to start a new beginning in your life. Kailangan mo ngayon is to heal. May taong kailangan ng healing, may tao na kailangan mo daw mag-focus to your money sa nakikita ko dito. Kasi kailangan mo umpisahan talaga. Kasi pag hindi mo inumpisahan, medyo maaaring magkaroon ka ng problema. Kung may problema kayo sa money dito. Kasi nakita ko dito parang walang nagiging growth sa aspeto ng buhay mo. Sa relationship mo, sa pera mo, sa trabaho mo, ganyan. Sa pakikipagkaibigan mo, yan, sa mga co-workers mo, hindi ko nakikita yung growth na yun. Parang nagsisircle lang siya sa nakikita ko dito. Parang paulit-ulit lang. Yun. Kailangan mo daw magkaroon ng logic organized to yourself. So, kailangan mo talaga magkaroon ng sistema or rules. Kailangan mo ngayon is determination or pagpapasya sa buhay mo, no? Para magkaroon ng changes. Sa nakita ko to, huwag kang maguluhan, huwag kang mapanghinaan ng loob. Sinasabi dito, kailangan mo may isang bagay sa buhay mo na kailangan mong ayusin, o kailangan mong baguhin, o kailangan mong i-let go, o kailangan mong mag-move on, no? Kung gusto mo naman, i-revert mo, ganyan, mag-revert ka kung sa mga aspeto ng buhay mo. May nakikita ako na may mananakit ng ipin. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin sa inyo when it comes to a dental clinic or ipin relationship. Ipin relationship, ano ba yun? May nakikita ako ganun. Yan, maaring bata, ikaw, ganyan sa nakita ko. Parang may nag-iisip ng kabiguan. Parang nag-iisip siya ng kabiguan. Ganyan. Pero basta sa ngayon wala ako nakikitang growth this time. Pero kung magkakaroon ka daw ng tamang sistema or tamang organization, no? Parang lang, parang sindikato no? Or kumbaga pagpapasya, ganyan. Yung may mga rules ka dapat, ganyan. Magiging maganda naman yung takbo ng buhay mo. Pero you need to focus more to take care of yourself sa nakikita ko dito. Iba sa inyo kasi ngayon, medyo sensitibo, no? Sa nakikita ko dito. Masyadong may mga emotional, kumbaga, no? Sa iba sa inyo. May taong nagko-control o may taong controller ako na nakikita dito na kahit na anong paliwanag mo sa kanya, sa tao na to is maaring hindi siya makinig sa iyo. Bata man siya o lalaki, ikaw man ito, o kaibigan mo, o kasama sa trabaho, or boss mo, ganyan. Hindi ko nakikitang makikinig siya kasi para sa kanya tama yung sinasabi niya. Magkakaroon ng may mga conflict kasi ako nakikita rin. May conflict. Actually, may conflict. May conflict. Sana hindi ganun kalaki, no? Arigatou lang sa God bless.